ninyong panghinayangan ang perang nawawala sa inyo. Napapalitan yun. Hindi ko kayo pagkalamutan. Morning mga kapatid. Alam nyo, tungkol sa pera, hanga ako dun sa mga tao na nakapag-iipon ng pera. Kasi ako, natural ko, gastador eh. Minsan hindi ako nakapag-iipon ng pera. Pero ako hanga ako dun sa anak ko, si Jembo, alam nyo. Minsan pag naubusan kami ng budget, sa kanya ako nangihiram. Ang galing mag-iipon nun. Ang husay mag-iipon nun. Nakabili nga ng motor yun ng brand new, inipon niya lang. Hanga ako dun sa anak ko yun, ang galing niya mag-iipon. Hindi naman masama mag-ipon eh. Nasa Bible din naman yun eh. Pag may sobra kang pera, ipunin mo. Kasi weather ang buhay. Hindi naman laging tag-araw, magtatag-ulan. Winter, spring, summer or fall. May araw na salat ka rin. Kahit may Diyos ka, may araw na sagana ka. May araw na nagwawala ka. May araw na nagtatapon ka. May araw na nag-iipon ka. There's time for everything eh. Pero ang pinakamahalaga, yung kayamanan sa langit. Where your heart is, there your treasure is. Nasaan ba puso mo? Ang kayamanan mo nasaan ba? Nasa lupa ba? Kasi ipinahanap tayo, hubad. Nung pinanganak ka, wala ka namang hawak na pera, o cheque, o bank book, o ATM. Pinanganak ka, hubad eh. Ngayon, sa paglisan ng tao, pag namatay siya, yung mga hindi anak ng Diyos, hubad yun, naharap sa Diyos. Wala silang damit. Pero tayo mga anak ng Diyos, na hinirang ng Diyos, dinadamitan tayo dito sa lupa. Yung robe of righteousness, yung white raiment, yung righteousness of God, si Kristo, ibinibigay sa atin si Kristo. Ang bagong pagkatao. Kaya nung muling mabuhay ang Panginoong Hesus, nagkaroon ng life resurrection. Ngayon binuhay tayo maguli sa isang bagong buhay. Sa isang bagong creation. Ngayon, yung creation na yon, ginagawa sa atin, dinadamitan tayo unti-unti ng Ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng Diyos para mailigtas tayo, unti-unti tayo dinadamitan. Para pagharap natin sa Diyos, may damit na tayo. At saka may susunod na ebidensya sa langit. Kasi miski mag-ipon ka ng napakaraming pera, nag-ipon ka ng maraming titulo, isang katerba lupain mo, para ka si bilyar, napakayaman mo, milyonaryo ka. Pag namatay ka, 2 meters and 1 meter lang yung mamanahin mong lupa. 2 square meter ka lang. 6 feet below the ground ka. Wala kang madadala. Pag wala ka sa Diyos, hubad ka, nakakahiya ka. Hubad-hubad ka doon sa last judgment. Lahat nangahatulan sa impyerno doon, hubad-hubad. Ngayon tayo, hindi na tayo hatulan. Bakit? Dinamitan ka na eh. Si Kristo, damit mo. Ang makikita ng Ama sa atin, si Kristo. Yung damit ni Kristo. The robe of righteousness. Kaya there is no more condemnation to who are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya you must be born again so that you can walk in the Spirit. Ngayon, yung mga tao na wala sa Diyos, akala nila mayaman sila. Akala nila pinagpala sila. Hindi nila alam, hubad sila, mahirap sila, dukha sila, kahabag-habag sila. Sabi sa Revelation 3:17, ito sabi, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalaman na ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Yun nasabi ng Diyos. Ngayon nagbigay siya ng counseling sa 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. So, bibili ka sa Diyos na wala kang pera. Ano ng Diyos ang pera? So, ang ipagbabayad mo, yung buhay mo para makabili ka sa Diyos. Kaya dadalisayin sa apoy ang buhay mo. Ibabayad mo yung kaluluwa mo. Ibibigay mo na yung buhay mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibabayad mo ngayon para makabili ka sa Diyos ng robe of righteousness. Maging mayaman ka. Hindi ka hubad. Upang ikaw ay yumaman. At nang mapuputing damit, upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran. Kasi mahahayag doon sa langit eh. Ginawa nga nila kay Kristo, hinubad-hubad siya pa ako sa krus eh. Pero yun ang paraan eh. Para mailigtas tayo ng Panginoon, idalhin siya sa kahihiyan. Tapos yung lahat naman na nagdala sa kanya sa kahihiyan,
tatanggap din ng kahihiyan doon sa langit pag nag-last judgment na. Hubad sila lahat, nakakahiya sila, wala silang damit. At pampahid ng iyong mata, na ipahid ang iyong mata upang ikaw ay makakita. Yun ang masaganang spiritual blessing natin. Yun ang kayamanang panlangit na binigay sa atin. Binuksan yung mata ng ating pananampalataya. Yung spiritual eye na nakita natin ng Diyos. Nakilala natin ng Diyos, nagpakahayag-hayag si Kristo sa atin. Ngayon yung lahat ng mabubuting gawa, yung righteousness of God, yung lahat ng utos ni Kristo na sinusunod mo, masusulat yung sa aklat na, yun ang susunod sa iyo sa langit. Kailangan may ebidensya. Sabi sa Revelation 14:13. Narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. The works of God, the righteousness of God. Paano mo magagawa ang gawa ng Diyos? Sabi, Panginoon, paano po namin magagawa ang gawa ng Diyos? Sampatalatayan nyo yung aking isinugo. Pag sinampalatayanan mo si Kristo, susundin mo lahat ng aral niya. Yun ang kautusan ng Ama, ibinigay kay Kristo nang magkaroon ka ng damit. Susunod yun, may ebidensya. Ngayon, para siguradong may ebidensya, isinulat sa aklat ng buhay. Sabi sa Malakay 3:16. Nang magkagayon, silang natatakot sa Panginoon, ay nag-uusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Ecclesiastes 12:13. This is the whole matter. This is the conclusion of the matter. Lahat narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo lahat ng kanyang ipinag-uutos para magkaroon ka ng damit. Haharap ka sa Ama, hindi ka nahahatulan. Ikaw pa rin ang hahatol sa mga anghel at hahatol tayo kasama ni Kristo doon sa langit. May damit na kasi may righteousness. Pwede ka na humatol. Katulad ka na ng Panginoong Hesus eh. May righteousness na tayo. Kaya mag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Hindi kayamanan sa lupa. Kasi pwedeng nakawin yun, pwedeng mawala eh. Wala ka naman madadala. Ano ba madadala mo? Sana man lang kung dala mo din ang pera doon, makikipaglaro kang poker kay Satanas. Maglalaro kayo doon ng pekwa, pusoidos, madyong. Kaso hindi eh. Wala kang dadalin eh. Sabi sa Matthew 6:19 ng ganito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. So yung mga kayamanan sa lupa, ano ba yung mga kayamanan sa lupa? Pera. Pinakamagandang investment pag may pera ka, pili kang lupa. Kasi hindi nagdi-depreciate ang lupa, hindi katulad ng kotse. Nagdi-depreciate yun. Bahay, nagdi-depreciate yun. Ang lupa, hindi. Habang tumatagal ang panahon, lumalaki ang presyo ng lupa, lalo na pag nagkaroon ng kalsada. Kaya si Villar, payaman ng payaman. Bakit? Anak niya yung nasa Department of Public Works and Highway. Nilalagyan nila ng kalsada yung pag-aari nila mga bundok. Kasi tataas ang presyo nun. Tapos nabili pa ni Villar ngayon ng ABS-CBN. Yung frequency ng ABS-CBN. Hindi na makukuha ng ABS yun. Kay Villar na yun. Bahala si Villar kung paupahan niya yun. Napakayaman itong taon to. Pero yung anak niya, magaling din naman talaga, sekretary ng public works. Magaling talaga. Yung build bit, nakita mo naman. Talaga makikita mo mga gawa, di ba? Pero dito, ang binibigyan natin ng emphasis, yung kayamanan sa langit, yun ang ipunin mo. Huwag yung kayamanan sa lupa. Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, na doon hindi sumisira, kahit ang tanga, kahit anumang kalawang, at doon hindi nagbuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang puso mo. So yung buhay mo, ilalaan mo doon sa kayamanan gusto mo.
Kapag ang kayamanan gusto mo, buhay na walang hanggan, yung buong buhay mo, ipopokus mo na sa paano pupunta sa langit. At madaling pumunta sa langit. Sabi ng Panginoon madali lang ang kautusan ko, hindi mahirap yung kautusan ni Kristo, ang susundin mo. Yun ang iipunin mo Kada ka nakagawa ng isang utos ni Kristo, nakasulat sa aklat ng buhay yun, nabihisan ka. Isa na naman, nabihisan ka na naman, nakasulat na naman. So may ebidensya Walang kagatol-gatol doon. Hindi tayo pag nabuo na si Kristo sa atin, meron na tayong robe of righteousness. Hindi ka nakakatulan. Buo na And when the perfect is come, tapos na. Kasi yung mga karunungan, kaalaman, kapangyarihan, it will cease. But there will be three that will remain. Hope, faith, and love. And the greatest is love. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 13 kahit na ikaw na pinakamayaman sa lahat, ikaw na pinakamabait sa lahat, na ipamigay mo nga kayamanan mo sa mahirap, sinulog mo pa yung katawan, at wala kang pag-ibig, wala ka na pala. Wala yung righteousness sa iyo Kahit ikaw pa pinakamabait na tao sa lahat, wala kang righteousness of God Righteousness mo yan Sana kung maililigtas mo sarili mo sa righteousness mo. Hindi naman sa mga gawa ng tao mabubuti sa maliligtas, kundi sa gawa ng Diyos Kaya sabi ng message, huwag niyong panghinayangan ng pera na ginagamit natin sa Panginoon. Kasi ibabalik yun ng Diyos yun, diklik, siksik, umaapaw pa. At hindi lang yun. Habang ginagamit mo ang pera para luwalatiin ng Diyos, sumasagana ka sa lupa, naiipon din yung kayamanan mo sa langit. Sa tuwing may Word of God kang nagaganap, kayamanan yun na naiipon mo sa langit. Parami ng parami yun. Padami ng padami. Hanggang sa pag dumating na yung oras na yun, sabi sa 1 Corinthians 13, pag dumating na yung ganap, mawawala na yung kakulangan. 1 Corinthians 13. Corinthians 13:10. Dadapwat kung dumating na ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang. Kailanman, kahit maging mga hulay matatapos, maging mga wikay titigil, maging kaalaman ay mawawala. So hindi na kailangan sa langit yun. Kakailanganin mo pa ba wisdom doon, tsaka knowledge? Kailangan mo pa ng power doon, Diyos ka na Magiging katulad na tayo ng Diyos doon, aanin mo yan. Kaya nga pati pangalan, papalitan na yung Jesus name Hindi natin alam, yun ang surprise Hindi pumasok sa puso ng tao, ni narinig ng tenga, ang bagay na inihanda ng Diyos doon sa atin. Hindi, wala. Surprises yun. Pati bago mo pangalan, surprises yun. Hindi na tulumi ang pangalan mo. Hindi na igme ang pangalan mo. Napakagandang pangalan ang ibibigay ng Diyos. Ang Ama magbibigay sa atin ng pangalan. Bibigyan din ng Ama si Kristo ng isang bagong pangalan. Hindi natin. Kasi ang Ama ang namamahala sa lahat ng bagay. Siya ang dakila sa lahat. Siya ang may panukala ng lahat. Sabi sa Acts 1:7. Sa Kanya nang gagaling ang lahat ng kapamahalaan sa buong universe. Walang buhok na babaksa sa iyo pag hindi pinahintulutan ng Ama. Kahit ibon, walang mamamatay na ibon kung ayaw ng Ama. So lahat ng kapamahalaan nasa Kanya, kaya yung nagaganap sa mundong ito, relax lang tayo. Alam ng Ama ginagawa niya. Ang gagawin lang natin, mag-ipon ng kayamanan. Sunod lang tayo ng sunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng utos ni Kristo, sunod. Huwag kang makakatwiran, huwag kang bubulong-bulong. Sundin mo lang na sundin. Maging habit natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ni Kristo. Habit niya ang sumunod sa Ama. Ang karakter niya, sumunod sa Ama. Kaya when you see the Father, you see the Son. Like Father, like Son. Kung paano ang Ama ay napakabutit, napakabait niya, ganon din ang Panginoong Hesus, napakamasunuri niya sa lahat ng utos ng Ama. Walang sinalita ang Ama na hindi niya sinalita. At kung paano niyo ito sasabihin at kung paano niyo ito gagawin, ang Ama pa rin ang gumagawa. Ang Diyos ang lahat, lahat na may kapamahalaan sa lahat. Basahin natin, Acts 1:7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang makaalam ng panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan.
Kaya nga si Kristo, di niya alam kung kailan siya bababa eh. Hindi alam ni Kristo lahat ng bagay. Ang Ama lang ang nakakaalam. At kaluwalhatian ng Ama na magtago ng sikreto. Nasisiyahan siya magtago ng surprises. Kaya nga, ang mithiin natin makarating sa langit, para yung ibang tanong na, ang dami-dami kong tanong eh, ang dami-dami natin hindi alam. Napakaraming bagay ang hindi natin alam. Kaya sabi doon sa 1 Timothy, kalooban ng Ama na maligtasan lahat at makaalam ng katotohanan. So kapag naligtas ka na, yung bahagya, makukumpleto na. When the perfect is come, ituturo sa atin ng Ama lahat ng hindi natin alam. Sasabihin ng Ama sa langit lahat ng hindi natin nalalaman. Hindi na tayo magtatanong ng ano pa man tanong. Alam na niya kung ano itatanong natin eh. Sinasagot na niya, you will be like God eh. Magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Spiritual riches ang pinaka-importante sa lahat. Ito yung kasaganaan na nais dapat nating malaman. Ito yung nasain natin. Yung mga magagaling mag-ipon ng pera sa lupa, sana magaling din mag-ipon ng kayamanan sa langit. Maging masunurin din sa kalooban ng Diyos. Kasi, okay naman mag-iipon eh. Kasi nga, bisa, kung biglang dumating sa iyo yung nagkasakit ka, sa public hospital, kahit libre, mamamatay ka dyan, hindi ka asikasuhin. Hindi katulad sa medical city, sa mga mahuhusay na hospital. Talagang asikaso ka ng mga attendant doon, mga nurses and doctor. Yun nga lang, isang araw, 2 araw kulang 100,000 na bayaran mo. Oh. Pero yung serbisyo okay. Pag sa public, naku po, mamamatay ka, hindi ka pa asikasuhin doon. Ay kung may pera ka, kahit sa umpisa, may pera ka pambayad, tsaka ka pumunta sa public, pagligtas ka na sa first aid o sa emergency. Kasi yung emergency ng public hospital, hindi emergency yun. Late yun, late. Late na late. Kaya napaka-importante na ang Diyos ang sumasagana sa buhay natin. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Marami ko ng beses na experience yan. Nagkasakit ako, nagkasakit si baby. The Lord provides. Hindi mo akalaing magpo-provide. Talagang, 3 days lang ako sa hospital noon. 46,000, saka kukuha ng 46,000. Si baby doon, na-hospital sa doctors, dito sa Manila. Hindi naman Manila doctor. Basta Pasig Doctors Hospital. Ang mahal-mahal ng single dyan, pero nag-provide pa rin ng Panginoon sa amin. Hindi tayo pinabayaan. Si Jesus Christ nga, yung musileo niya Yung musileo ni Joseph of Arimathea Yun yung libingan ni Joseph, inalay niya kay Kristo. Wala namang pera si Kristo. Ang ganda-ganda ng libingan niya. So God provides Hindi tayo pababayaan ng Diyos dito sa lupa. Kung yung mga tao dito mauubusan ng oxygen, tayo hindi. Meron tayong ng oxygen sa Diyos. Pabrika ng oxygen. Kasi para mamatay ka sa COVID, maubusan yung baga mo ng oxygen Hindi mo naman mabibili yun. Saan ka bibili nun? Kahit bumili ng tangke ng oxygen, yung baga mo naman na may problema. Hindi, palalakasin ng Diyos ang baga natin. Yung immune system natin, respiratory system natin. Hindi niya hayaan mamatay tayo. May plano sa atin ng Diyos Ang plano niya sa atin, magandang kawakasan. Sabi sa Isaiah 29:11. Hindi 29:11. Yung ang plano niya sa atin, mabuti kawakasan. Kapayapaan. Isaiah yun Suryano, ano bang number yun, Suryano? Jeremiah 29:11. O tama, Jeremiah 29:11. Tama yung number, mali yung heading. Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, ang pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan.
upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Nasa huling wakas na tayo eh. Ito na yung huling wakas ng mundo. Hindi natin alam kung hanggang kailan mag-mutate yan. Kasi nabasa ko sa Google, kapag pala yung virus na yan, meron pang nahahawahan, hindi titigil ang mutation. Habang may nahahawahan, hindi titigil ang mutation. Kaya ang gusto ng mga doktor, magkaroon ng herd immunity. Yung hindi na mahahawahan kahit sino, titigil na mutation. Wala na virus. Katulad ng mga virus nung araw sa tigdas, sa chickenpox. Kaya wala na. Zero na ang chickenpox o tigdas. Patay na lahat. Wala na nahahawahan eh. Immune na yung lahat. Eh ngayon hindi pa eh. Kaya ang gusto nila, ma-injectionan yung mga senior citizen, mga bata. Eh hindi pa naman sure yan. Sabi nga ni Roseman, 3 years pa yata. 3 years ba? Or more, para ma-approve talagang potent yan na makabuluhan itong vaccine na to. Depende rin, di ba? Pero napakatagal para ma-approve, di ba? Kaya nga si Persida Acosta hindi napapasaksak eh. May problema siya sa health condition niya eh. Eh pag mamamatay ba nga siya, mabubuhay ba nila siya? Ako nga, kung pipilitin ako, sige, injectionan mo ko. Pero pipirma ka Duterte na kung ano nangyari sa akin, yun din ang mangyayari sa iyo. Pag namatay ako, pagkatapos ko mamatay, papatayin ka din. Sa harapan nila. Tingnan natin kung pumirma siya ng ganun. Payag ako, sige, saksakan mo ko. Pero pipirma ka. May kasunduan tayo, magpapa-inject ako, kung ano mangyayari sa akin, yun din ang mangyayari sa iyo. Sabagay, matapang naman siya. O, hindi bahala siya. Kasi ako, nandun ang faith ko eh. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, malakas na immune system, malakas na respiratory system, maraming hangin. Eh, ang Diyos ang may-ari lahat yan eh. Ang Diyos ang pumapatay eh. Ang Diyos ang bumubuhay. Kahit na-infect ka ng virus, kahit matindi pa yan, at hindi ka papatayin ng Diyos, hindi ka mamamatay. Basta nandun ang faith natin, na tayo, ang Diyos ang bahala sa atin. Wala kang dapat katakutan. Kasi yun na nasa pag-iisip niya, kapayapaan. At sa huling wakas mo, kapayapaan, hindi kasamahan. So, talagang relax lang tayo na ang Diyos ang bahala sa atin. Hindi mananalo yung mga virus na yan hanggang sa dumating na yung New World Order. Ang naiisip ko nga, opinion ko lang to ha, pag lumala yan, so gagawa ang mga doktor ng antidote para dyan. So, yun ang paraan nila para maalipin nila ang buong mundo. No one can buy, no one can sell without the mark of the 666. Bibigyan kita ng antidote, magpatata ka muna para gumaling yung virus, hindi ka maging zombie. Magkakaroon ng zombie, tingin ko eh. Kasi, talagang mindset eh. Noon pa, nagtataka na ako, wala ka kwenta-kwenta yung mga zombie. Ba't yun na inalalabas lagi? Ang bakit laging ipinapasok sa utak ng tao may mga virus sa huling panahon, tapos pag nakagat ka ng virus, mahahawa ka doon. Tapos may mga universal soldier. May mga universal soldier na eh. Nagdi-deploy nga sa Ukraine ngayon eh. Ang sa Russia ng mga universal soldier na combine na sila. So merong magkakaroon ng universal soldier at tingin ko mga robot din na sasama dito katulad doon sa Centennial. Kay Robin Williams. Yung mga yung sa Star Wars, yung mga pinalabas doon, ngayon nanggayayari ng lahat eh. Ngayon, puro hologram na nga eh. Kaya yung nagpadala nung nakikita, nag-iiyakan pa, yoga, dollar. Tingin ko hologram yun. Kasi napaka-deception nun. Kaya nga nag-comment ako dun eh. Bakit naman magpapakita si Jesus Christ ng kanyang sarili dito? Mapapala ni Kristo to kung ipakita niya ang sarili niya? What? Anong mahihita ni Kristo kung magpakita siya sa langit ng image niya? May mapapala ba siya? At ang pagbaba niya, kukunin niya tayo. Hindi yung nag-iisa siya dun eh. Nag-iisa. Ni-rapture niya yung sarili niya. Hindi kukunin tayo. Pag kinuha na niya tayo, ang unang mabubuhay, yung mga patay. Kasi yung mga patay, yun yung nakagawa na ng ng mga utos ni Kristo. Kaya sabi, mapapalad yung mga namatay na eh. Yung kanilang nagawa, susunod sa kanila sa langit. Kaya nga sila unang bubuhayin eh. Kasi namatay sila eh. Yung mga hindi naman namatay, tayo mga buhay, aagawin kasama ng mga namatay. And we will meet Jesus Christ on the air, sa clouds. Para dalhin tayo doon sa bahay natin doon sa langit,
na doon tayo ipupwesto. Hindi katulad ng masasamang tao na hubad, nakalagay sila sa bilangguan. Nasa bilangguan sila lahat, yung mga suwail na espiritu. Pag ikaw masama, namatay ka, ang espiritu mo ilalagay sa kulungan, sa bilangguan. Nasa ano yun 1 Peter 3:18 yata. Tingnan natin. Ipipreserve ka sa last judgment. Pati Hades itatapon sa impyerno. Basahin natin. 1 Peter 3:18 nga. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siya'y binuhay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at inangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili nung mga araw ni Noah. So pag suwail ka, masama ang espiritu mo, masamang espiritu nasa iyo, lalagay ka sa bilangguan. Parang halimbawa, kriminal ka, di sa city jail ka muna, tapos sa Muntinlupa, kapag isisilya electric ka na o ililidal injection, doon ka napapatayin. So yun yung last judgment. Yung first judgment po, convicted ka, pero sa Muntinlupa. Tapos yung ano mo na, yung kamatayan mo na, yung judgment mo talaga, lethal injection ka na. O kaya silya electric ka. Papatayin ka na. Yun yung second death. Yun yung pagtatapon na sa impyerno. Sa ngayon, sa bilangguan ka muna. Ngayon, tayo mga mabubuti o mga anak ng Diyos, nasa kamay ng Diyos yun. Nasa langit. Nabasa ko sa Revelation, yung mga pinutulan na ulo, nandun sa ilalim ng altar. Hindi naman tayo naputulan ng ulo, sa kaya tayo nilalagay ng Diyos? Kung mamamatay kang matuwid, nasa kamay ng Diyos yun. Ang importante, nasa Diyos ka. Kung saan portion ng langit, hindi natin alam. Kapamahalaan ng Ama yun eh. Hindi tayo pwedeng lumampas sa nasusulat. Katulad ng YHWH. Hindi tayo lalampas doon. Hindi naman Yahweh yun. Hindi rin Jehovah yun eh. Ano yun? YHWH. Ano pronunciation no? Ewan. Wala naman nag-pronounce doon. Maghanap tayo ng Israelites na mananampalataya anong araw, ipapronounce natin sa makakakita nun. Pagdating mo naman sa langit, di mo na rin itatanong yun. Panginoon, ano ba ang pronunciation nito? Pagtatanong ka pa, pababahin kita dyan. Hindi ka na magtatanong, kumpleto ka na, when the perfect has come, yung bahagya, matatapos na. So, ang importante ngayon, mag-ipon ka rito ng kayamanan. Pumunta ka doon sa langgam, sabi yung mga langgam, wala namang hari o reyna lang. Pero nag-iipon sila ng kayamanan nila. Bakit? Alam ng langgam yung yung weather eh. Pagkatapos ng tag-araw, tag-ulan. Pag nagtag-ulan, nauubos yung bahay nila eh. Dinaanuhan ng baha ng tubig, di gagawa sila ngayon ng mga pampatibay ng bahay. Iimbakin nila yung nakuha nilang pagkain. So kahit tag-ulan, kakain sila. Ganun din tayo. O kayo, mag-ipon ka kasi hindi mo alam kung biglang darating sa iyo emergency, may magdudukot ka. Pero pinaka-importante, yung ipunin natin yung sa langit, yung lahat ng mabubuting gawa. Sabi ng Proverbs 8:17 to 21 ang ganito. Ang pangit itong microphone natin. Parang yung Christmas light, patay sindi. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. Yaong nagsisihanap ng masikap sa akin, masusumpungan ako. Mga kayamanan at karangalan ay isa sa akin. O lumalaging mga kayamanan na katwiran. Forever righteousness ang ibibigay ng natatakot sa Diyos na sumusunod sa Kanya. Ang bunga ko ay maigis kaysa ginto. Oo, sa dalisay na ginto. At ang pakinabang sa akin ay piling-piling tilak. Yung 24 karat gold, alam niyo yun? Kasi ang gold kasi maraming dumi yan eh. Merong mercury, merong iba-ibang element yan o chemical. Pag dumadaan sa apo yun, natutunaw yung mercury. Kaya nagiging 24 karat gold. Pure gold na yun, wala nang dumi. Yung nagagawin sa atin, 24 karat gold.
Baptism of fire. Aalisin yung mercury, aalisin yung lahat ng chemicals, lahat ng elements na kasama ng ginto. Aalisin lahat ng lumang pagkatao. Magiging bagong pagkatao na tayo. Perfect. Ibibihis mo na yung bagong pagkatao mo. May damit ka na. Hindi ka na ngayon hubad. Sabi sa Colossians 3:10. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya o lumalang sa Kanya. So nagbabago tayo, binabago tayo ayon do sa larawan ng lumalang sa Kanya. Nilikha tayo ng Ama, ng Espiritu Santo, ni Jesus Christ. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Hindi siya nakakalikha kung kulang sila ng isa. May kanya kasi silang trabaho eh. Kasi pag nagsalita ang Ama, si Kristo yung salita. Ngayon, ang gagawa ng Espiritu. Kaya sabi, nung likhain, di ba, ang Espiritu ay sumasa tubig at nasa ilalim ng tubig, salo-salo at lumikha ang Diyos ng earth. Ginawang globe. Binuo ng Espiritu Santo, binilog. Gumagawa ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Nasabihin ng Ama, let there be light. Si Kristo yun. Jesus Christ is the light of the world. Kaya hindi gumagawa ang Ama nang wala yung Godhead. Hindi pwedeng hindi. Sila tatlo ang kailangan kumilos. Ang pinuno lang o yung overhead chairman of the board o yung CEO, Chief Executive Officer ng Ama. Officer din sila pero hindi sila ang Chief Executive Officer. Ang Ama ang pinakadakila sa lahat. John 10:28-29. Kaya nga, di ba sabi noon ng Panginoon noon, ng kasama niya mga apostol, sa inyo, sino ba ako? Sumagot agad si Pedro, Panginoon, ikaw po ang Kristo. Hindi nanggaling sa laman at dugo ang sinasabi, kundi ipinahayag sa iyo ng Ama sa langit kung sino ako. Tapos maya-maya sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa iyo, Panginoon, na mamamatay ka. Ano sagot ng Panginoon? Get thee behind me, Satan. Kanina lang, may revelation ng Ama. Sumunod, revelation na ni Satan kay Pedro. Hindi mo nalalaman sinasabi. Ang iniisip mo, mga bagay na pansanlibutan. Ang kalooban ng Ama sa kanya, mamatay para linisin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Tapos ito ka, kakota, hindi ka dapat mamatay. Wala pang alam kasi si si Pedro. Madamdami si Pedro. Siya ang pinaka-emotional na apostol sa lahat, si Pedro. Kita nyo nung huliin si Jesus Christ, bumunot agad ng tabak, naputol agad yung tenga ng alipin ng saserdote. Pero ang Panginoong Jesus, ano naman ang ginawa? Dinampot yung tenga. Tapos nag-preach. Idinikit yung tenga, those who live by the sword shall die by the sword. Nag-preach pa, ikinabit yung tenga. Alam nyo, tingin ko, yung naputulan na tenga yun, naging born again yun. Naging born again yun. Hindi ko lang alam, pero tingin kutob ko, naging born again. Kasi na-experience niya yung kabutihan ng Diyos eh. Putol yung tenga niya, kinabit pa. Tapos hindi man lang tinulungan pa siya. Parang si Pontius Pilate, governor ng Judea. Si Poncio Pilato na binigyan ng otoridad para humatol kay Kristo nun. Pero according to history, kasi yung asawa niya si Claudius, nanaginip na yung tao na yun, walang kasalanan, huwag ipapatay. Pinipilit nung asawa ni Pontius Pilate na huwag kasi inosento yung tao yun. Sabi naman ni Pontius, hindi pwede. Kasi may authority sa ibabaw niya Mawawala, hindi siya magiging governor of Judea. Politika kailangan Kailangan sumunod siya sa overhead niya. Ewan ko kung ganun ngayon ang nangyayari sa mga presidente ng buong mundo. Baka mamaya dinidiktahan na sila ng gagawin nila. Kaya ipinipilit na nila itong mga, hindi ko alam, opinion ko to Kasi sabi sa Bible, pinupuntahan ng masasamang espiritu ang mga hari sa sanlibutan ito para makipagbaha laban sa Diyos. United Nation. Tingin ko, ito yung ito yung pinakamabisang Kung panahon ni Nimrod, natatandaan nyo, di ba? Ginawa din ni Hitler yan Today, Germany, tomorrow, the world. Genocide ang ginawa ni Hitler. Kasi si Hitler, tingin niya, sila yung Aryan race.
Sila yung pinakamahusay na tao sa buong mundo. Sila ang pinaka-superior men in the world. Aryan race. Kaya uubusin nila yung mga tanga, yung mahihinang tao. Ang matitira lang, yung matatalino. O di ba yan ang ginagawa ng Freemason ngayon? Yan yung memorial nila sa Georgia, ititira nila 500 million na lang na tao. At ang lahat ng mayayaman, mga oligarchs ng buong bansa lang ang member nun. Meron na silang bahay na bunker sa bawat lugar. Sa Brazil, ang laki ng bunker to ng mga oligarko. Meron na silang bayad na yun. Kasi puro sila mayayaman lahat. Lahat ng mga bilyonaryo sa buong mundo, yun ang maiiwan dito. Hindi nila alam sa impyerno nila lahat. At hindi nila alam, tayo mga anak ng Diyos, kukunin muna. Bago mangyayari yung lahat na yun. Kasi asosalbi ng Antichrist ang problema ng buong mundo eh. Ano ba problema ngayon? Vaccination. Virus. Yan ang lumalaganap sa buong mundo. So tingin ko, opinion ko to ha. Kapag lumala na ng lumalaya, kasi nahahawahan pa tao. Pwede rin pala sa hayop humawa yan eh. Yung virus na yan. So patuloy ang mutation niyan. So hindi mapipigilan. So gagawa ngayon sa mga scientifico sa buong mundo. Katulad ni Hitler. Kinuha niya mahuhusay na scientifico. Gumagawa sila ng serum na ang tao magiging parang mga hindi mamamatay na napakatalino. Eh ngayon, meron ng ewan ko kung totoo sa internet, yung mga nano na binabaksin na ginagamit na kasi mas maliit pa daw sa DNA. Hindi natin alam yan kung totoo yan. Posible. Kasi ginagawa na nga nila robot tsaka tao, di ba? Bionic man na eh. Pinag-ahalo ang mechanical, electrical sa human tao. Kasi natatandaan niyo yung mga paralyzed nung araw, hindi nila magamot yan eh. Kasi spinal cord yan, nervous system. Naka-discover ang scientist na naikakabit pala sa nervous system. Nagre-release ng electricity. Kaya napapagalaw yung kamay ng robot through the nervous system ng tao. Na-eco-connect na ang nervous system sa electrical. Eh di ba ang robot, makita mo, napapagalaw na nila. At saka ngayon, ang mga robot, nakita nyo, titindi, parang mga tao na talaga. Pancentennial man na talaga. Yan yung mga pelikula nung araw napapanood doon na pwedeng mangyari na ngayon. Kasi ako, curious ako eh. Excuse me. Kung napapanood yung Star Wars nung araw, di ba yung cellphone, sa Star Wars lang yun? Tsaka tablet, tsaka yung hologram. Eh ba't ngayon, nasa market na? Ginamit ng NASA lahat yun. Yung lahat ng invention sa Star Wars, ginamit ng NASA. Ngayon, pag tapos na ang NASA, ibinebenta na nila sa market. Ngayon nga, ang kotse lumilipad na, nagiging eroplano. Pati bus nga, eroplano eh. So yung katalinuhan ng tao, yun ang last days eh. Sinasabi ng Bible sa Daniel eh. Daniel 12:4 yata. Yung katalinuhan ng tao, matinding matindi. Asa si Daniel? Daniel! Nawala ka. Tingnan natin ha. Daniel. Daniel 12:45. ng Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita. Tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Nakita nyo naman ang kaalaman. Noong 1960s, black and white lang nun eh. Nung naging puro mga picture na. Eh ngayon, LED. Panipisan ngayon, yung tindi. At saka ang tindi, para mga molecular unit lang. Ang mga invention ng TV ngayon, pang mayaman. Pipindutin mo lang, lalabas na gano'n, no? Tapos lulubog ulit. Ang nipis-nipis. Ang galing-galing ng mga ngayon. Tapos, ang parot pa rito, nakita nyo internet, kahit siyang lupalop ka, nagme-messenger ka, nandun ka agad. Split seconds, kakausap ka. Nung araw, mahal niyan eh. Tatanungin ka pa ng operator eh. Kung ano pa, ano tawag doon? Meron sila sabi, operator, pag tumawag ka eh. Collect. Ang kulit mo, collect. Di ba? Tapos ang mahal-mahal.
Ngayon, libre pa eh. Ang mura-mura ng Messenger, Facebook, video pa. O nung araw, di ba sa Star Wars yan, nakikita mo yung cellphone nila, picture, di ba? Pwede na nilang gumawa ng cellphone na hologram para bumili na ako ng cellphone. Kasi gusto ko cellphone hologram eh. Yung kapag tinawagan kita, face-to-face na lang tayo, naku, doon lalala ang fornication. Kasi ang fornication ngayon sa video lang eh. Video call. Nagpo-fornicate sila. Tignan mo yung artista na singer sa Ako High Society. Di ba na-expose yan doon? Dahil sa video. Kung hologram, pwede na kayo magyapusan, hubad-hubad kayo pareho. Titindi ang fornication noon. Kasi life size eh. Lalabas ka doon. Pag tinawagan kita, lalabas yung hologram mo eh. Doon sa cellphone ko, mag-uusap tayo face to face. Ba't ayaw pa nilang gumawa no? Nagpapakita na nga sila ng mga images sa langit eh. Si Jesus Christ at si Virgin Mary lumilipad pataas eh. Makikita mo, nagliliwanag pa eh. Tingin ko hologram yun. Kasi pwedeng iba to kahit saan eh. Kasi iba ang paraan ni Satan eh. Si Satan, kaya niya talaga magpakita ng alien. Pwede nga siya magpakita ng gusto niyang anyo eh. Kita niyo yung masasamang espiritu. Pag gusto niyang ipakita, duwende siya. O kaya kapre, aswang. O kaya asong malaki. O kaya yung higanting meron dalang bakal, may kadena. Kung ano yung gusto niyang ipakita, sa ibang bansa, social naman, Dracula, werewolf. Kung ano gusto nilang ipakita, iba sa samang espiritu lahat yan. Kaya pwede sila, meron silang illusion eh. Illusionist sila eh. Hindi naman talaga totoo yun, pero nakikita mo. Tingnan mo yung mga magic, illusion lahat yun eh. Tingnan mo yung mga galing na mga magician, ang huhusay nila. Para mga tunay yung nagagawa nila, di ba? Ganon din ngayon eh, yung power of the air. Kaya-kaya nilang gumawa ng mga ganyan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayo maniniwala na magsasabing ako'y nandito, o nasa chamber ako. Hindi, darating ang Panginoong Jesus na from east to west, from north to south, bababa ang Panginoon. At sa pagbaba niya, kukunin niya tayo. At pag nakuha niya na tayo, titira tayo doon sa bahay natin doon, kalangit. Isaiah 26:21. Simulan natin sa 20. 26:20 to 21. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali. Kinumpute ko yan eh. Yung ratio and proportion ng 7 years. Kinumpute ko yung ratio and proportion nun. 6 milliseconds lang yata. Hindi ko matandaan eh. Yung magagaling dito, ratio and proportion, yun? 7 years, i-convert mo sa ilang segundo lang yun. Pag nandun na tayo sa langit, sa 7 years, ilang seconds lang yung hihintay natin. Kaso wala naman tayong time eh. Papasok tayo doon sa kwarto natin doon, makikita na natin yung bahay natin doon. Pero magkukubli tayo sandali. Kasi may makarimari-maring kakilakilabot na magaganap sa lupa eh. Hindi lang natin alam kung may malaking screen doon na mapapanood natin yung nangyayari sa lupa, hindi natin alam yun. Ang sinasabi lang, papasok tayo sa silid. Sa sandali, hanggang sa ang galit ay makalampas. Yun na yung weather eh. Yun na yung galit ng Diyos eh. Ngayon, nagagalit ang Diyos, pero tidal waves lang, tsunami, bagyo, lindol, cyclone, ipo-ipo, tornado. Doon lang iminamanipis ng Diyos ang galit niya. Pero pag yung galit na niya talaga, at araw na ng galit niya, kukunin niya muna ang mga anak niya sa lupa, ibubuhos niya yung 7 years of great tribulation na hindi pa mangyayari. At kapag nagaganap na yun, dadali tayo sa kwarto, ito sabi, sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamahan. Lilitaw naman ng lupa ang kanyang dugo at hindi na itatakpan ng kanyang nangapatay. So, ganun ang gagawin ng Diyos. Tatago muna tayo. Pagkatapos tayong itago, bababa na tayo ngayon. Kasama na ni Kristo. Laksa-laksa na.
Ang mga banal, sabi sa Jude, bababa tayo kasama na ni Kristo. Lahat ng banal. Jude 14 yata yan. At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumarating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang mga banal. So, uncounted, hindi mabilang eh. Millions din ang maliligtas na laksa-laksa eh. Paano bibilangin ang laksa-laksa? Yung ang laksa, hindi mo mabilang eh. Pero sarap nun. Tapos meron ka putong alog. Binibili ko sa ano yun, sa Kapasigan eh. Bibili kang laksa, may putong alog. Masarap yun. Laksa-laksa, how can you count laksa-laksa? Parang yung ano, bilang ng buhangin sa dalampasigan, katulad ng bituin sa langit. Paano mo bibilangin? Katulad ng tanong ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko po ba patatawagan na aking kapatid? Baka 7 beses ba? Hindi, sinasabi ko sa iyo, 70 times 7. Eh, mabibilang ka pa ba pag patatawarin mo kapatid? Ibig sabihin nun, patawarin mo lagi. Huwag ka na magbilang. Sasabi, 489 na, isa na lang, hindi na kita patatawarin. Hanggang 490 ka lang. 70 times 7. O, di ba? Hindi naman ganun ang Diyos natin. Nagbibigay lang siya ng halimbawa na tamarin ka na magbilang. Mabubuisit ka dyan pag binilang mo yan. Para ka nasa preso, nagbibilang ko ilang araw, ginuguhin niya sa pader. Mga ilang taon siya nakulong. Eh lalo tumatagal pag malapit na dahil nabibilang niya. Kaya nga, yung mga hindi makatulog, huwag kang tumingin sa oras. Pag tumingin ka sa oras, lalo ka hindi matutulog. Huwag ka nang tumingin sa oras. Magbilang ka na lang ng tupa. Ewan ko, effective ba yun? Yung bibilangin mo yung tupa lumulundag. Ako, hindi rin ako mapagkatulog eh. Pero binigyan ako ng Diyos ko ng gamot sa pagpatulog eh. 1/8 lang nung gamot ko na yun. Effective. Kahit mapuyat ako, kahit na nakatulog ako kanina, pag nainom ko yung 1/8 na yun, makakatulog ako. Kasi yun talaga ang sa ano ko pa nakuha yun, sa psychiatrist. Yung iba takot pumunta sa psychiatrist, sabi niisipin, sira ulo yun, Hindi, ang psychiatrist, when it comes to brain, the function of the brain, lahat ng function ng brain, alam nila yan. Alam nila lahat ng need, alam nila yan. At pumunta ka sa professional. Kasi mga doktor, sleeping pills lang ibibigay sa iyo niyan. At tulad ng pisa ko doktor, pinainom ako ng sabi ko, hindi ako natutulog, binigyan ako ng gamot. Sabi umuwi ka na, makakatulog ka na yan. Sabi ko, parang hindi mo naman ako kilala. Di ba ubos na ang brain cells ko? Inuubos na ng durog at saka marijuana. 3 na lang yata brain cells ko sa utak eh. Tapos sabi mo, matutulog ako. Namuti mata niya kahihintay sa ni yung hikab, hindi ako humikab eh. Pero nung ibigay sa akin yung sa psychiatrist yung gamot na yun, nung ininom ko, 1 buong araw ako natulog. 25 milligrams lang ininom ko. Aba, 1 araw natulog na ako. Ang ginawa ko para makatipid ako, ginawa ko 100 grams, hinahati-hati ko sa 8. Konti-konti lang nun, okay na. Nakakatipid ako. Bali, 8 pesos lang yung isa nun. Nakakatulog ako. Kasi pag tumatanda ka, hirap ka na matulog. Kaya hanapin mo, ano yung kinasanayan mong pagtulog. Para pag lumabas yung melatonin sa utak mo, matutulog ka. Kailangan pag-aralan mo sa sarili mo. Anong oras ba ako natutulog? Kasi pag yun natulog ka na nun, magigising ka rin. Hindi na oras ng gising mo. Magiging routinary na yun. Yun yung cycle. Kasi lahat ng bagay may cycle eh. Katulad ng hayop. Ang mga hayop may cycle yan eh. Bakit sila mga hayop nagsesek sa kalye? Mga hayop yan eh. May cycle sila eh. Makita mo yung mga aso, alam mo, cycle ng aso, namamaga yung puwerta. Amoy na amoy ng aso yun. Kaya yung matapang na aso, kahit ilang metro layo, naaamoy na yun. Pupuntahin yung kung siya siga, wala makakaporma. Sa kanya yung nangangamoy na aso na yun. Ganon din ang baboy. May cycle sila eh, para manganak sila. So, ganon din ang tao. Kaya sabi sa James, nagkakasala ang tao pag nahihikayat at natutukso. Kasi may cycle nga yan eh. Tao ka eh, na-EL ka. Kaya sabi ng Diyos, to avoid fornication is one and to marry. Pero kung kaya mo naman, na makontrol yan, last of the flesh na, di ka mag-asawa, mas mabuti. Pero kung hindi mo kaya, mag-asawa ka. Kasi nga cycle eh. Kahit nga regla, may cycle, di ba? Every 28 to 30 days yata,
Di ba, within that, may cycle eh. Lahat ng bagay may cycle. Sa sabong, kaya ako nananalo nun, tinitignan ko cycle. Kasi lahat ng bagay may cycle. Pag swerte ka, samantalahin mo, swerte ka eh. Pag hindi ka swerte, tumigil ka na sa pagsusugal, talo ka. Sabi ko nga sa inyo, nag-dice ako, alam ko eh. Naimamanifest ko eh. Kaya ko sila sa dice eh. Kaya takot sila sa akin sa dice. Tsaka sa madyo, kabisado ko yung wall ng madyo, takot sila sa akin. Kaya ko magtatlong beses na 7, sunod-sunod sa dice. Ewan ko, I have that power eh. Pag inisip ko, nangyayari. So ganun eh. Kaya takot sila sa akin. Inire-ratio and proportion ko pa yan minsan. Kasi ayaw na akong labanan eh. Di ba, maglalagay akong 1,000 dun sa 7. Ang kalaban nun, 4 and 10. Ayaw nilang tumaya. Sabihin, may 7 yan si Buro eh. Ay ko, sige, 10:9. 900 tamang 1,000. Ayaw pa rin. Ecologies, 800 tamang 1,000. Ayaw pa rin. Ay ko, 610. 600 tamang 10. 1,000. Ayun, may nauudyo kan, tataya. Sasabihin ko sa kanila, makinig muna kayo ha. Pag ibinatukuton dahil 6 at saka 1 ang lalabas. Tandaan nyo, 6 at saka 1 ha. Ilagay nyo sa isip niya, 6 at saka 1. Ano lalabas? 6 at saka 1. Bato na natin. Pak! Sabi nun dahil, 6 at saka 1. Tama ako ng tawa. Susunod naman, 3 at 4 ha. Hanggang 3 lang ako eh. Ang cycle ko hanggang 3-7 lang eh. Tapos naisip ko, pupunta akong casino. Born again ako nun. Pag umabot ng 1,000 yung pera ko, 1 million, uuwi na ako. Kasi kaya ko paabutin ng 1 million pera ko sa casino. Hindi ako pinahintulutan ni Lord makapunta ng casino. Kung mo hindi naman sa akin, hindi naman talaga ano yun. Iyaano ko lang yung power ko sa dice eh. Meron ako power sa dice eh. Pati yung loto, natatandaan ko nun eh. Nagpagawa ko na salamin dito sa May Santa Lucia. Walang panukle yung nagtitinda. Meron kami loto doon. Para mabarya, sabi ko, tataya kaya ako sa loto. Tapos naghabi ko, paano ba pagtaya sa loto? Tinuro sa akin. Nung tumataya na ako, bigla sabi, ito na, may panukli na. Hindi rin ako pinahintulutan ni Lord, makabili ng loto. So sabi ko, ayaw ni Lord. Ginagawa ko na nga eh. Pero ayaw, sabi ko, God is in power. Nakokontrol niya lahat ng bagay. Kahit ginagawa mo na, nakokontrol pa niya eh. Tataya na nga ako sa loto, ako nakataya eh. Tapos yun pa nga gagawin ko. So lahat ng bagay sa buhay natin, in control ng Diyos. Nasa control ng Diyos, sabi sa John 10. John 10, 28-29. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin na sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanilang nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagawin naman sa kamay ng Ama. So hindi tayo magagalaw sa kamay ni Kristo. Hindi rin tayo magagalaw sa kamay ng Ama. Dalawa yung sumusuport sa atin, yung Ama at yung Anak. Walang gagalaw sa atin. Anong verse ba yun? Yung beles malalaglag sa lupa? Matthew 10:32 ba yun? Yung ibon, pag ayaw niya, hindi malalaglag. Anong verse ba yun? Sino nakakaalam sa inyo nun? Hindi ko makita. Basta sabi, yung dalawang ibon, hindi malalaglag sa lupa pag ayaw ng Ama. So, God is in control. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay. Kung gusto niyang mamatay ka, kahit wala ka sakit, mamatay ka. Pero kung ayaw niyang mamatay ka, kahit lahat ng sakit nasa iyo, hindi ka mamamatay. Sapagkat nasa Diyos eh, ang nasa kamay niya ang buhay at kamatayan ng lahat eh. At ang kayamanan, nasa kanya at karangalan. Sabi sa Proverbs 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman
At hindi siya nagdadagdag ng kapanglawan dito. So pag binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na yumaman, dumami pera, free sa kapanglawan yan. Walang hassle, walang kabagabagan. Ma-experience mo nung magastos yung perang binibigay sa'yo. Ma-experience mo talaga. Kasi sabi ni Solomon yun eh, ano ito sakit na nakita ko na maraming pera yung tao, hindi naman binigyan ng kapangyarihan, magastos niya. Ang katuwaan niya, makita niya na lang yung mga tao kumakain doon sa harapan niya, inuubos yung pera niya. Kasi ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos, magagastos mo yung pera para sa iyo at sa pamilya mo. Pag hindi mo nagagastos yun, hindi pagpapala yun. Ang pagpapala ng Diyos, walang kabagabagan, sumasagana sa lahat ng bagay. Wala na, okay na. Hallelujah. Amen.